Mga ka-breeder, gusto niyo bang tumangkad ang inyong mga alagang manok na di nyo na kailangan pang gumastos ng malaki? Huwag niyo po sanang i-skip tong video na to dahil ituturo ko sa inyo ang sekreto at simpleng pamamaraan para tumangkad ang ating mga alaga. Alam niyo po ba mga ka-breeder na ang genetics pa rin po yung pinakapangunahing basihan? Kung ang manok po natin ay medium high station lang, kahit anong gawin po nating pakain dyan, ay mayroon pa rin pong limitasyon na kanilang pagtangkad. Dapat po mga ka-breeder ay pumili po tayo ng mga matatangkad na materyales, sabayan po natin ito ng tamang pag-iehersisyo at alaga, tamang pagkain at nutrisyon, para habang bata pa po ang kanilang edad, ito po ang magdadala sa kanila ng mataas na antas ng pagtangkad na siyang kailangan natin. Sa edad po na 2 hanggang 5 buwan, dyan po yung pinakamabilis na pagtangkad ng ating mga alagang manok. Alam niyo po ba mga ka-breeder? Mayroon po tayong tinatawag na cartilage. Ito po yung nagsisilbing pansamantalang buto habang bata pa po ang ating mga alaga. Tingnan niyo po yung nasa drawing na ito mga ka-breeder. Ito po mismo ang cartilage sa loob ng growth plate. Habang malambot pa po ito, ay patuloy itong lumalaki at humahaba, dahilan para patuloy na tumangkad ang ating mga alagang manok. Pero alam niyo ba mga ka-breeder na ang cartilage ay tumitigil sa paghaba kapag ito ay matigas na? Kapag po yung manok natin ay umabot na po ng 5 buwan hanggang 6 na buwan, tumitigas na po itong cartilage at nagiging tunay na buto. Yan na po yung dahilan na hindi na po tatangkad yung ating mga alagang manok. Kaya yung gawin natin mga ka-breeder habang bata pa po sila, sinasabi ko kanina sa loob ng 2 buwan hanggang 5 buwan, dyan po mabilis na paghaba ng kanilang mga buto, dyan po tayo gagawa ng paraan kaagad. Mahalaga rin po na magkaroon sila ng isang range area, maliit man po yan o malaki mga ka-breeder. Ang importante po ay makagala at makatakbo sila kung saan-saan, makapagtuka sila ng mga damo na siya magsisilbing vitamin D sa kanilang katawan, at makapag-unat po sila ng kanilang mga paa at pakpak. Alam niyo po ba mga ka-breeder, kapag yung mga sisiw po natin ay nasisikatan po ng araw, natutunaw po at nagagamit ng katawan nila ang calcium, yan po yung dahilan kung bakit humahaba ang kanilang mga buto. Iwasan din po natin na ma-stress ang ating mga alaga, wag po natin silang takutin o gulatin, at wag po natin silang istorbohin sa mahimbing na pagtulog nila sa gabi. Sa loob po ng 2 buwan mga ka-breeder, mas maganda po na wag po tayong magturok o magbigay ng gamot na pampabuka ng katawan sa ating mga alagang manok habang pinapatangkad po natin sila. Kapag ginawa po natin yan mga ka-breeder, babagal po yung paghaba ng kanilang paa dahil lumalaki po ang kanilang katawan. Hindi ko po sinabi dito na masama yung magpalaki ng katawan ng ating mga alaga. Ang paglaki po ng katawan ng ating mga alaga mga ka-breeder, sinyalis po yan na inalagaan at malusog ang ating mga manok. Pero hindi po natin ito pwedeng pagsabayin. Dapat po mga ka-breeder, unahin po natin yung pagtangkad bago po ang pagbuka ng katawan ng ating mga alaga para hindi po maapektuhan yung paghaba ng kanilang mga buto. So yun lamang po mga ka-breeder, salamat po at nakaabot kayo sa huling bahagi ng aking vlog. Ako po si Gunner Orcahada ng Gunners Breeding Academy. Pa-subscribe na rin po dito sa aking channel para updated po kayo kapag may bago akong vlog. See you next video.